We already earned 1 gold sa pamamagitan ng ating gymnast, if I'm not mistaken. And we are assured of at least 2 bronze medals dun sa ating mga boksingero. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Namin kanina yung first service before we start. Kwento ko isang kapatid. Sabi ko, ang daming pera ni Yudo, 10 million. Yung kasi yung incentive pag nakakuha ka ng target to, ng gold, lalo na sa Olympics. Then there were some not so good news kasi merong mga na disqualified agad. Si EJ Obiena, if you're watching yung takbo ng Olympics, muntik din siya ma-disqualified. He didn't jump for the 54th bar. Tapos sa 56 ay nahihirapan siya. Ni-skip yung huling talon. Then on the 57 bar, he crossed the line. Kaya pumasok siya, So from marami sila I think on top 10 list, pang-pito si EJ Obiena. So yan yung mga nangyayari. Yung iba hindi ko na nasundan Hindi ko na sinundan yung gilas kasi wala na po, But these are all temporary mga kapatid, di ba? Noong mga panahon na mga unang Olympiad, wala naman ang Pilipinas doon Until na sumama tayo. And there were Ilorde. Napunta si Ilorde. And then there were some na hindi ko na matanda. At ngayon ay muling tumataginting ang Pilipinas. Pero dahil sports yan, hindi din yan nananatili. Tama po ba? It's the same goes sa ating buhay. May mga bagay tayo na gusto natin pinangahawakan. And as much as we could, ayaw natin itong bitawan. But these are all as well temporary. Yung ating trabaho, yung ating buhay, yung kung meron tayo ngayon, the positions that we are enjoying today might be gone in the coming days. So we do not know. So dito ko sisimulan yung mensahe natin ngayong umaga. Yung mga Hudyo at yung mga non-Jews noong panahon na yun, katulad ng bawat isa sa ating mga kapatid, they are followers. Kung pagsunod ang pag-uusapan, alam nila lahat ang sumunod. Kaya lamang sa pagsunod nila, wala silang kapayapaan, wala silang kagalakan. Because they are just following because they need to. Because kung hindi sila susunod, hindi sila papakainin, hahagupitin sila, ikukulong sila, pahihirapan sila. So dito, nakita ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, what they really need in that time. Everyone needs fulfillment. Kaya lang minsan, hinahanap natin ang kasiyahan o contentment sa buhay sa ibang mga bagay o kaparaanan. So, ngayong umaga, ang pag-uusapan natin is, if we're seeking fulfillment, do we really want it eternal or temporal? Gusto ba natin na yung ating fulfillment, yung ating kagalakan, yung kung ano ang meron tayo, ay manatili sa atin, o ito ay gusto nating pangsamantala lamang? Magandang umaga po sa bawat isa. So, may mga bagay na magandang silipin natin dito sa binasa natin sa Aklat ng Juan, sa chapter 6, verse 24 to 35. Looking back, nung last week, natapos kang magpakain ng mahigit 5,000 ang ating Panginoon. Palagay ko, ito yung mundo nung kanyang pagmiministeryo, upang masakop niya yung damdamin ng mga tao ng panahon na yon. He was making miracles. He was preaching. He was ministering. He was caressing those people. At laging madami yun. And this time, feeding the 5,000, nakita ng Panginoon doon na talagang nagugutom at nauuhaw ang tao. And that is why, dito sa binasa natin, specifically from 24 to 35,
Hayaan nyo na himay-himayin natin ano ba yung mga kung pwede nating mahugot sa mga talatang ito. Una po, ayan po. Sa verse 26, makikita natin doon, no? Na ang tao o yung mga Hudyo at mga Hentil ng panahon na yun, they are looking for this satisfaction. Naghahanap sila ng agad na kaligayahan o temporal satisfaction. At kitang-kita ito, ano? Observa ito ni Jesus. Kaya nga doon, ano, sa mga talatang yun, makikita natin na ang talagang interest ng tao o interest ng bawat isa sa atin ay temporal lamang. Kung ano lang ang meron, kung ano lang yung makakinabangan natin for the day, yun lang yung ating minsan binibigyan ng pansin. At kung ano yung magiging pakinabang sa atin, doon lang muna tayo. Kaya dito sa 26 makikita natin, no, na ang tao ng panahon na yon, they just wanted for another meal. Gusto lamang nila ng another na pagkain just to make for the day. Pag nakita nung paramihan o nung crowd ng panahon na yung mga kapatid, ay yung pinakain na napakarami. And most of them thought na kapag susunod kami kay Jesus, araw-araw, hindi na kami magugutom. Kahit dala-dala na nila yung kanilang family. Kasi nung panahon na yun, ano pa, no? Pre-pa ang mga anak ng mga anak. Hindi katulad ng panahon natin ngayon. Meron na tayong family planning. Pero during that time, kapag lahi ang pinag-uusapan, ay talaga naman, lahi ang makikita mo. So you can just imagine that crowd, that used to follow the Lord. And at that particular site, after feeding the 5,000, they resolved na susunod na lang kami dito. Kasi dito hindi na kami papagalitan. Dito hindi na kami aapihin. Dito hindi na kami parurusahan. Dito hindi na kami kukulong o itatatanik ka na. Dito wala nang nag-uutos sa amin at sasaktan kami kapag hindi namin nagawa yung kanilang lahat ng nais o ibig. Naramdaman ito ni Jesus, mga kapatid. Subalit, nakita niya rin na hungkag ang pagsunod ng mga tao. Hindi nila nakita na higit pa doon ang kayang gawin ng Diyos. Amen po ba? Sometimes we look as if katulad nila tayo. We just look on the moment. We're preventing ourselves sometimes to look further forward. At ito yung nais na ipagkaloob ni Jesus doon sa crowd. Yung physical pressure, next pa, nasa kabanatuan na kami. Yeah. Yung physical pressure which is only temporal o temporary, ito ang madalas na laman ng ating puso, laman ng ating isip. Dahil ito ang pangangailangan natin, ito lang yung mahalaga. At nakakalimutan natin yung pinakamahalaga sa lahat. At doon ko kayo nais dala, makita natin, after this sermon, makita natin na hindi pala kung ano yung meron tayo ngayon ang dapat na pinapahalagahan natin. Next po. This word tells us that material wealth, physical pleasure, is the ultimate source of happiness. Kaya kahit saan magpunta si Jesus, karay-karay ng pamilya, yung kanilang buong sambahayan. Uupo sila kung saan sila pwede umupo at maghahantay na naman ng panibagong tinapay, panibagong istan. This was their thinking. At siyempre, malungkot ang Panginoon doon, Kaya nga, doon sa mga sumunod na talata na nakita natin, mga kapatid, iginiyak niya, kung paano niya mahihikayat, kung paano niya mapapaunawa doon sa mga tao na higit pa ron ang kanyang iniaalok sa kanila. Jesus is challenging us today
to look beyond these temporary satisfactions. Doon sa mga dinisayat natin, on the last few days, o sa mga karang panahon, kung nakuha nyo ngayon yun, praise the Lord, pero huwag sanang huminto kung ano yung meron tayo ngayon. God is much, much willing to give you more and more than you deserve, than you needed. Pangalawa, ang gawain at ministeryo ng Diyos. Doon sa binasa natin kanina, no, nagtatanong na yung mga tao. Yung mga tao na ito na nakasaksi, nakatikim, ano, ng pagpapala at nahiwaga ng ating Panginoon, they're asking, what must we do? Anong gagawin namin? Ito yung tanong nila sa ating Panginoon. They are so confused of the nature of God's work. Kasi, nakatutok lang sila doon sa pagkain. Pero yung nagpagaling, kung paano pinakain, hindi ito talos ng mga tao ng panahon ngayon. Kaya nagtatanong pa rin sila sa Lord, anong gagawin namin? Eh dahil satisfied na ako dito, pagka pumunta ako dyan, pumila kami, meron na naman kami pagkain. Maupo kami dito, makakapakinig kami ng salita. Pero hanggang doon lang. So what must we do? We're living in a world that is full of confusions. Maraming mga ginagawa ang kaaway na talagang lilituhin tayo at ilalayo tayo. And we might ask the same question once in a while. Lord, what must we do? Samantalang maliwanag na ang sinasabi ng Panginoon ay bumalik tayo sa Kanya. But sometimes, nakabalik na tayo sa ating bahay, isang lumalabas pa tayo. Makikita rin natin dito mga kapatid, kung paano tinatama ni Jesus yung mga tao nagtatanong. Kasi po, nasanay sila doon sa kanilang kultura, nasanay sila doon sa kanilang relihiyon na kinagisnan. Which are all wrong. Sabi ko nga po kanina, sumusunod sila dahil kailangan. Sumusunod sila dahil masasaktan sila kapag sila ay hindi sumunod. So, yung nakasanayan, yung nakagisnan nilang religious observance or moral behavior does not earn anyone a divine favor. Akala nila, kasi sa kanilang reliyon, pagka ginagawa mo, nagpupunta ka ng sinagoga, namumuhay ka ng maayos, na mabait na pamumuhay, ay ligtas ka na. So ito yung tinatanggal sa kanilang paniniwala at kaalaman ng ating Diyos sa panahon na yun. Kaya nga pinakain niya muna so that they can stay in a little while at makinig sila sa susunod na mga pahayag ng ating Diyos. Yung tanong doon na what must we do? Iisa lang ang tugon ng ating Panginoon doon. And even in our time, mga kapatid, ito rin ang tugon sa iyo ng Diyos kung tinatanong mo siya, ano pa ang dapat mong gawin, Panginoon? We only need, to believe to the one that God has sent. Ulitin ko po yan, If we keep on asking the Lord, what else I must do? Balik natin yung sarili natin doon sa ganung diwa. That we need to believe only to the one that God has sent. Wala nang iba. Kung babalikan natin ang lumang tipan, sa bagong tipan, hanggang sa aklat ng pahayag, walang iba dyan ay tinuturo kung hindi to believe to the one that God has sent. Sino po yun? Ang ating Panginoon, Jesus Cristo. Sunod po. Ito lang po yun, Katulad ng marami sa atin, katulad ng bawat isa atin nasa loob ng sanctuary, one way or another, tinanggap natin ang Panginoon. Amen po ba? I think nobody can tell us today na wala isa man sa atin dito na hindi naniniwala sa Diyos. Lahat tayo naniniwala. Sabi nga sa Bible, even the devil himself believe that there is God. But more than that,
Nung tinanggap mo, nung tinanggap natin ang ating Panginoon, dapat nagsimula na lumago, lumabong ang ating pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon doon, nung tinanong siya, what must we do? Believe to the one that God has sent. Ang manampalataya kay Jesus ang nais ng Diyos sa atin. A faith that transforms lives, our lives, aligning our values and actions with Jesus. Ito yung gusto niya makita sa bawat isa sa atin, mga kapatid. At ito rin yung pinapahayag niya doon sa mga dating marunong sumunod. Subalit sa kanilang pagsunod ay laging may kaakibat na parusa. Laging may kaakibat na utos, na pahirap. Kaya nga sabi sa kanila ng Panginoon, just believe to the one that God has sent. Kaya sa dulo, sabi niya, I am the bread of life. Amen po ba? Dahil kung siya ang bread of life, at magsisimulang maniwala yung mga Hudyo na yun, at yung mga Hintil, tatanggap sila ng biyaya araw-araw, at wala na yung mahihirapan pa sila pagkatapos. Because they have been suffering for long. And God wants them to be released on that scenario o sa ganong kalagayan. So kung tayo ay sumunod na sa Diyos, kung tayo ay nananampalataya na sa Diyos, ang gusto niya, yung pananampalataya na meron ka na sa kasalukuyan, ay nagbabago ng buhay mo. Amen po ba? Dahil kung hindi ito nagbabago ng buhay mo, katulad din tayo ng iba. Katulad din tayo ng naghahati pero hindi mo nakikita na nababago ang kanilang buhay. Kaya nga alam ng Panginoon na hindi na sila maghihirap. I will give you the bread you need every day. All you need to do is to follow, to have faith on the one that I have sent. At yun yung hindi nila maintindihan. And in our time, marami pa rin ang hindi nakakaintindi patungkol sa biyaya at grasyang alok na ito ng ating Panginoon. That's why sometimes we were too busy. Alam natin na araw ng Diyos. Paano tayo sa ibang lugar? Taking our time, minding our business, pero yung business mo at saka si Lord, sometimes yan ay iba. Faith that transforms life is what God is asking from us. Pangatlo po, paanyaya para sa isang masaganang buhay. Yan. Hindi ba tayo naman lahat ang gusto natin is abundant living? Sino ba naghahangad na hindi umunlad, taas ang kamay? Hindi po ba? Kahit kung hindi pa tayo mananampalataya, kahit nang sumusunod pa lang tayo ng konti, kahit na passionate na tayo sa pagsunod sa ating Panginoon, hindi nagbago. Nang bawat isa sa atin, ang gusto natin is abundant life. At ganun din naman, hindi naman nagbago ang paanyaya ng Diyos sa iyo. He is still encouraging you to follow Him. And He is willingly wanting to give you all your heart's desire. Magkaroon ka ng masaganang buhay. Sa 35, sabi doon, whoever comes to me, yun, medyo binigyan ko ng binigyan ko ng diin yung word that comes. Kasi maraming ibig sabihin. Nung tinitignan ko, ano pa talaga ibig sabihin mo dyan, Lord? Whoever comes. Sige, anak. So, we can adapt, yung sinasabing comes doon, pwede natin palitan, whoever accepts me, whoever surrender to me, whoever follow me, whoever submit to me, and whoever can give their trust to me. Yun yung sinasabi doon ng whoever comes to me. Dahil tutuloy-tuloy mo yung 35 na yan. Ang sinasabi po diyan? Ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, hindi na mauuhaw. Hindi ba yan ang lahat ng ating pinanasa sa buhay?
Magkaroon tayo ng sapat. O minsan yung iba, gusto yung sobra pa. We want to security. We want fulfillment. Pero lahat ng ito ay hindi salit sa gusto mong mangyari sa iyo ng Diyos. Dahil kapag kainuna mo ang mga security ito dito sa mundo, sigurado hindi ka secure sa buhay mo sa hinaharap. Amen po ba? So gusto nang putulin ni Jesus yung hunger. Gusto nang putulin ng Panginoon yung pagkauhaw. O in short, yung lahat ng paghihirap na dinaranas ng mga Hudyo noong panahon na yun, gusto na itong bigyan ng katapusan ng ating Diyos. Kaya nga sabi niya sa 35, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go thirsty. You will never go hungry again. Iisa lang ang hinihiling ng Diyos. Believe to the one that God has sent and follow Him diligently sa ating buhay. Kahit na may dumaan na unos, kahit na may dumaan mga paghihirap, sakit o karamdaman man yan, kung pinanganamanan mo ang pangako sa iyo ng Diyos that I am your bread of life, not only on the time that you are okay, I am also, and I am going to be your bread of life, even the time that you are really in pain, in need, or in burden. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Pwede po.